Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Kape tayo. Wala muna tayong popcorn pero kape tayo. Medyo hindi nagkakasundo itong mga DDS vloggers eh. Itong kampo ng mga Duterte, nagse-self-destruct itong mga to. At nakalulungkot pa, actually hindi tayo sang-ayon dito ha. Pinagpipiyastahan nila yung private ni Tatay Digong nila. Diba? Kahit saan naman yan, hindi ka aya-aya yan kasi matanda na yan, diba? 70 plus years old and 80 years old. Tapos pagpipiyastahan ninyo yung ay ng matanda. So hindi ka tanggap-tanggap yan. Hindi tayo sang-ayon dito. Actually, gagawin natin itong video para i-call out yan at sabihin na mali ang ginagawa ninyo kay Digong na pinapakalat ninyo yung kanyang private. Ito yung mga aligasyon. At isa sa mga galit na galit at umuusok dito sa babaeng ito na allegedly nagpakalat ng private pinapakita daw sa kung kani-kanino ay itong si Maharlika. So, nag-uusok dito, umuusok talaga sa galit itong si Maharlika. Tapos, itong grupo ng mga vloggers, nagkawatak-watak na kasi may bagong issue din. Itong si Kitty Duterte, naglabas ng official statement. Itong si Kitty Duterte, laban naman sa isang pang babae. Daming babae ah. Ang pinag-aawayan dito, mga girlfriend daw po ito ni Duterte. At lahat nagki-claim na hindi sila kabit. Yan ang kanilang claims dahil single si Digong, single din siya. O yan, lahat sila may mga girlfriend. Ang dami kasing girlfriend ni Digong. Hindi natin alam kung bakit naglalabasan itong mga issue na to. Ngayong nakakulong si Digong. Pero alam pa naman natin yan noon pa na maraming babae talaga itong si Duterte. Pero ngayon medyo tumitindi yan dahil yung mismong kampo nila nag-aaway-away sila. O issue number 1 natin, itong private Digong na pinapakalat daw allegedly ng isang babae. Issue number 2 natin, itong statement ni Kitty Duterte na galit naman sa isang babae na nagpapanggap daw na kapartner naman, romantic partner ni Digong at nagpunta pa dyan sa Dahig. Naku po. Sige, dito muna tayo sa isang video ni Maharlika. Kasi galit na galit si Maharlika dito sa babae na ito na tinutukoy niya, no? Alpotera yung kanilang code name. Ang Alpotera tinutukoy nila, ito daw po yung Jasmine Egan, yung dati pong empleyado ni Digong na sinasabi girlfriend daw. Base sa kanilang mga marites ng grupo nito ng mga DDS vloggers eh. Nakakatawa lang, sila nag-aaway-aaway. Pakinggan natin ka-coffee. Ready na kayo ha? Ayusin yung award. Kailangan ko lang ayusin yung award ko. Inilala ko ni Alpotera ang censored, ang private na buhay o di buhay ni Pangulong Duterte. Kaya po ako galit na galit sa babaeng niyang Alpotera na yan. Yan. Pinakita niya sa kanyang mga gadget, sa kanyang mga laptop, ganyan niya ang Pangulong Duterte. Now ngayon, sino? Tama ba kung kayo ay Duterte supporter? Walang kalaban-laban ang Pangulong Duterte. Okay, isa lang. Medyo mabigat itong ni Maharlika eh. Ang hirap ang hirap lunukin eh. Kape muna tayo. Allegedly, wait lang, credibility ni Maharlika. Sige. Si Maharlika mahilig gumawa ng fake news, di ba? So posible na totoo itong sinasabi niya at posible din na hindi totoo kasi mahilig siya gumawa ng fake news eh. 'Di ba? Yan din ginawa niya kay PBBM diyan sa pulburon video na yan. So, posible itong sinasabi ni Maharlika hindi totoo, pero posible din na totoo. May nag-feed sa kanya ng information na itong Alpotera daw, itong babae na yan na sinasabi nila, allegedly ha, yung Jasmine Egan, na yaya daw / girlfriend daw ni Digong. So, pinicturan daw itong private Digong dahil yaya nga daw, syempre, pagbibihisan mo siguro, hindi natin alam kung or kung ano man yan, iba't ibang pwesto. Pinicturan yan, pasintabi ha sa mga conservative stop nyo na yung panonood ng video na to dahil medyo ito medyo visual ito, medyo extreme no. Iba't ibang parte, meron sa daw at meron din sa CR base sa mga impormasyon na nakarating dito kay Maharlika. So, posible din naman dahil si Maharlika ay well connected din naman sa mga Duterte, posible na yung nagsabi sa kanya very close dito kay Alpotera na sinasabi nila. At totoo, itong nagkwento na yan, nakita nyo mismo na pinakita sa kanya itong mga uncensored. Ang term nila, uncensored ha. Kumbaga sa Japanese, medyo blurred yan eh. Pero ito daw po ay uncensored. Ibig sabihin, kitang-kita mo talaga itong private
ni Digong. Posible yan na nagbigay dito ng information kay Maharlika. Kaya nanggagalit yan. Kaya galit na galit yan. Pero knowing the credibility of Maharlika, kasi yung side naman ng babae, ang allegations nila, hindi naman totoo yan. Diba? Pero si Maharlika, ini-insist na totoo yan. Kaya nga siya umuusok sa galit dahil pinapakalat itong private ni Digong. O, sige, continue natin. Matanda na po yung Pangulong Duterte. Nakita naman siguro, ina-assist na 80 years old eh. Yan ang punot dulo kung bakit kumulo ang dugo ko sa... Sino siya? Sino ang nag-utos sa kanya? Nilalako niya, binenta ba niya, pinagkaperahan niya? Former president to, hindi lang to boyfriend mo next door. Yes, kawawa si Pangulong Duterte at pinapalabas ngayon ng Team Alpotera na they're okay with the Duterte. Hindi kayo aawayin ni Inday. Walang ganon. Pinipicturan niya ang mga bagay na hindi dapat picturan. Ipinagkakalat niya sa kanyang mga amiga, pinapakita niya, may witness ako dyan. Oh! Oh! Grabe yung revelation na to, ah. Oh. Sa madaling sabi, first-hand information pala to. Hindi lang nagsabi kay Maharlika, kasi ngayon ko lang natapos yung video na yan eh. Siya mismo daw nakita niya itong private Digong. So, paano lalabas yan? So, itong Alpotera daw, ang nagpapakalat. Private moments, ano to? Labing-labing ba yan? Pala ito. SEX pala ito. Grabe, ha? Bakit naglalabasan yan ngayon? Anong nangyari? Ang aligasyon nila, pinagkakapirahan itong Alpotera. Itong picture na yan at sinasabi daw nitong Alpotera na mahal siya ng pamilya Duterte. At may na-issue din yan ka-coffee no, na itong Alpotera na to, tinutukoy nila nung si Digong idadalhin sa International Criminal Court, antindi daw po ng hagulgol nito. Mas matindi pa sa hagulgol ni Hanelet. Si Hanelet nga medyo hindi humagulgol eh. Itong Alpotera na daw ito mas antindi daw po ng hagulgol nung si Digong gagawin na o dadalhin na sa International Criminal Court at nasa Villamor Air Base daw ito at may trabaho pa nga raw na pinagawa sa kanya during that time. Nako, ang tindi ha. Mainit-init na issue ito kaya pala nagkakawatak-watak eh. Nagkakaaway-away itong mga Duterte supporters, sa mga vloggers mismo, kampihan na sila eh. May nagpopondo ang isa't isa dyan. Actually, may nakikita nga tayo mga hatian ng team dyan eh. Team A at Team B, di ba? At malalaking tao yung nasa likod ng mga taong ito. So, sino tong tinutukoy nilang Alpotera, no? Ito yung Jasmine Egan, allegedly ha, ito. Recently nga, nakatanggap pa nga yan ng award mula sa OVP, opisina ni Sara Duterte. So, mukhang malapit ito sa mga Duterte, no? Ayan, no? Yan yung tinutukoy nila na nagpakalat. Actually, kasuhan na ito eh. Sige, magkasuhan na kayo dyan. May mga nababasa tayong analysis, dapat magsampa ng kaso itong si Jasmine, sampahan niya ng kaso itong si Maharlika dahil sa pagpapakalat daw ng fake news. At on the other hand, sinasabihan naman ng kampo ni Maharlika na magsampa rin ito ng kaso laban dito sa Alpotera dahil bawal o masama o hindi dapat yung ginawa niyang pagpicture sa mga private moments nila ni Digong or private ni Digong at ipinapakita sa kung kani-kanino. No, medyo complicated ito kaya nga talagang ilabas nyo na ang popcorn talaga eh. Hindi na nagkakasundo-sundo eh. Itong mga to, nagsi-self-destruct kayo dyan. Ano ba pinag-aawayan ninyo dyan? Sige. May ideya ba kayo kung ano pinag-aawayan nila? Bakit nagsisisulputan itong mga tao na ito? Oh, salapi, pera, kayamanan ni Digong. Yan ang pinag-aawayan nyo dyan? O kung sino ang close, o pinaka-close, o sino yung tagapagmana, dapat magmana, ano ba? Or sino dapat ang malapit kay Digong na dapat pinapapunta dyan sa ICC, etc. Anyway, sige. Yung issue na yan, sige, let's end that issue with that, no? Dito tayo sa second issue. Ito naman po yung babae na tinutukoy ni Kitty Duterte naman bilang isang individual. Hindi niya pinangalanan, no? Pero nasa balita na rin yan kung sino yung babae na yan, no? May nilabas pong statement si Kitty Duterte sa kanyang Instagram account patungkol po dito sa individual na ito, sa babae na ito. Sige, basahin natin ha. Medyo mahaba po itong statement na to.
Hawak kayo ha. English to pero ta-translate natin sa Tagalog no, para maintindihan ng iba nating kababayan. It has come to our attention that a certain individual that has formerly worked or he has been associated with my father, PRRD, has been making claims about the duties that they have performed for him. So, meron itong individual na dating nagtrabaho or has been associated with my father, dating nagtrabaho kay Digong or until now associated pa rin po kay Digong. At may mga claims ito about sa kanya, about sa mga ginagawa niya para kay Digong. Kasi ang allegations dito, ito daw isang girlfriend din. Usaping girlfriend din ito ni Digong. Some of the details even include trying to act as his partner ni Digong, in order to gain access and visit him to get information to be used for some unkind purpose. So itong babae na to, na tinutukoy ni Kito Duterte, kasi pag pumunta ka dyan sa Dahig, sa International Criminal Court, hindi ka makakapasok kung hindi ka kamag-anak. Kasi limited lang yung access. Even si Harry Roque, na sinasabi niya close siya sa mga Duterte, hindi siya nakakapasok. Hindi siya pinapapasok dyan sa bilangguan ni Digong. Pero kung ikaw ay kamag-anak, I assume, ang isang girlfriend, kung sasabihin mo na ikaw ay girlfriend, mabibigyan ka ng access. So nakarating kay Kitty Duterte, may nagpanggap daw na partner daw ni Digong. Sino ba ang partner niya ngayon? Si Hanilet, di ba? Nanay ni Duterte, ni Kitty. So ito, nagpanggap daw na partner ni Digong para makakuha ng access. At mabisita po si Digong para makakuha ng information. Anong information yan? Hindi natin alam, no? At itong information na daw na yan, sinasabi ni Kitty Duterte na pwede daw pong magamit sa hindi tamang paraan or unkind purpose, hindi maganda na hangarin, no? Do your friends, quote unquote, no? Do your friends know about the inappropriate messages you sent PRRD? Well, your family does. Ano yan? So itong individual na to, itong tao na ito, nag-send daw po ng mga hindi kaaya-ayang mensahe, inappropriate messages kay PRRD. Ano naman yan? Banta ba yan? Hindi natin alam, no? Well, your family does. At alam na raw po ng pamilya nitong babae na ito kung anong mga messages ang pinadala nitong babae kay Digong. To this certain individual, I am telling you that if my mother has been tolerating your behavior, I will not. We have totally different temperaments, and should you show that audacity you have, you come up with me. Wow, very strong statement. Nahuhuli si Kitty dito. So, ibig sabihin, hindi ito yung first time na may mga ganitong action itong si babae. Diba? Itong tinutukoy nilang babae. Kasi daw, ang nanay niya, tinotolerate lang yan. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, tinotolerate ng isang beses lang. Diba? Ibig sabihin, kapag sinasabi mo na tinotolerate yan isang bagay, it has been happening for many times, no? For several times. Dahil tinotolerate yung term niya dito, hindi ito yung unang pagkakataon. So, ang pinupunto ni Kitty dyan, kung natotolerate yan ng nanay ko, si Hanilet, sa akin hindi pwede yan. Magpakita ka sa akin. Tapang, no? Tapang ni Kitty dito I am not blind to my father's way. In fact, none of us in the family have tried to raise any facades acting like we are pure. Ayan, umaamin na sila na hindi ganito ka-perfect ang aming pamilya, hindi kami pure, no? May mga ganitong scenario, may mga ganitong issue si Digong, ng mga pambabae, maraming babae, etc. I am old enough to comprehend his sentiments toward romantic partnerships, and because I know him, I know who is fooling who. In short, kilalang kilala ko yung tatay ko. Alam ko kung sino yung nangluloko at sino yung niloloko, sabi ni Kitty. To the supporters and vloggers, it is not your fault, and I understand that fake news does get around deftly. Kayo. Kayo, fake news din nyo. Kayo, nagkakagulo-gulo kayo sa sarili ninyong fake news. Kasi sanay sila kanya-kanyang sides sanay sila gumawa ng fake news yan, bumabalik sa kanila. Yan ang sinasabi nating bad karma Kung masama ang intention ninyo, masama ang ugali ninyo, babalik at babalik sa inyo yan. Ginawa nyo ng fake news ang presidente, ginawa nyo ng fake news si PBBM, bumalik sa inyo. Kayo ngayon, kung fake news man itong mga to, kayo ang nabibiktima, hindi ang administrasyon. Karma, di ba? It is up to you to believe me or not, but more than anyone, I know PRRD best. I am his daughter, his blood. I have most right to make such claims about what he wants or says. Sabi ni Kitty. Tatay ko yan, alam ko yung tatay ko, kilala ko yung tatay ko, ako yung may karapatan dahil anak niya ako, kadugo niya ako. Yan ang punupunto ni Kitty dyan.
My siblings and the people close to PRRD have been notified about this individual already. They know the truth. They stand with it. Kasi kasama ni Basti Duterte, di ba? Yung babae na to na tinutukoy nila. I was in The Hague for 3 weeks, yet this person was nowhere to be found. Hidden from the cameras and hidden from sight. Siyempre, kung ikaw si babae, hindi ka magpapakita. Alam niyang matapang si Kitty, hindi magpapakita sa kanya. Siguro, nang pag-alis si Kitty, yan, dyan na nagpakita yan, itong babae na tinutukoy niya. What happened to your guts? The moment I left and it was only my mother there, you grew the balls again. Why don't you come back to the Philippines so we can exchange words? You and I, without your backer, of course. O, magharap tayo. Umuwi ka dito ng Pilipinas, magharap tayo. Tayong dalawa lang. Huwag mo isama yung backer mo. Sino ba yung backer mo? Kamag-anak din. Isang Duterte din yung backer niya. Diba? Sila-sila din. We urge everyone to be discerning, critical, and skeptical. Take time to validate the claims that you receive from these persons. Do not fall for fake news or claims. Daghang salamat. Sabi po ni Kitty Duterte. Antindi. Grabe. Very complicated, ha? Itong pamilya na to ni Digong, ha? Ang dami mga issue, naglalabasan ito mga issue, mga problema ng kanilang pamilya. At ang masaklap, babae pinag-aawayan, yaman ang pinag-aawayan kung sino ang close kay Digong, ano yung efforts na ginagawa ng isang tao para palayain si Digong o makalabas si Digong, etc. Yan ang kanilang issue ngayon. Nangyari sa inyo. Nagse-self-destruct kayo dyan sa ginagawa ninyo. At ang masaklap, bumabalik sa inyo yung mga ginagawa ninyong kasamaan sa administrasyon na ito. O, di ba? Yung baho ninyo, nilalabas ninyo na dapat sinasolo nyo na lang. Dapat nire-resolve nyo yan ng kayo-kayo eh. Pero inopen nyo sa public, nasa pahayagan na. Kaliwat kanan, nakakaalam na. Yung nagpapakalat ng litrato ni Digong, ako, personal take ko dyan, hindi naman dapat yon. Mali yan, ka-coffee. Pero nag-i-insist si Maharlika na totoo talaga na pinapakalat yan. So, dapat gawin nyo dyan, kasuhan nyo yung nagpapakalat. Do? Kasi inappropriate din naman yan na litrato ng dating presidente, intimate photos or romantic relationship na pinapakalat sa kung kani-kanino. O siya, sige, i-komento po ang inyong mga opinion. Baka may mga nais po kayong sabihin, reaksyon sa balita natin today. Lagay dyan sa ating comment section para nababasa din po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuhin na lang, please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye.